Mga ka-farmers, good morning. Kamusta kamo sa sininga adlaw, mga ka-farmers, na sa sininga panahon ay ramdam na ramdam natin yung mga paghihirap ng mga kapwa nating magsasaka. Katulad dito ngayon, mag-alas 11 na ng tanghali, pero nandito pa kami ngayon nagtatrabaho sa palayan. So sobrang init, ang hirap talaga ng trabaho, kumayod sa palayan, sa pagsasaka. So wala sanang problema yan kung yung ating mga pinaghirapan na pagdating ng anihan ay maramdaman natin yung excited lang man lang tayo, no? Sana sa pagdating ng harvest ay kahit paano makaraos-raos tayo sa hirap dahil sa kung maganda ang presyo ng ating produkto, tayong mga farmers. Pero ang malaking problema sa ating mga magsasaka, tayo lagi ang kawawa, no? So kung ating pakinggan ang pahayag ng ating Pangulo na yung suporta daw sa mga magsasaka ay mula sa land preparation, mayroong sinasabing gas subsidy, tapos binhi, abono or fertilizer, at saka pesticide. At kung mayroong pang maranasang mga peste or sakuna na or binaha, ay mayroong subsidy na makukuha yung mga farmers. Pero kung ating papansinin, kung pupunta tayo sa Department of Agriculture, sa mga bayan na ating nasasakupan, kahit binhi nga minsan hindi tayo makakuha. Gas subsidy wala, binhi minsan wala, hindi tayo makakakuha pa. So sa isang hektarya bibigyan ka ng 25 kilos na binhi. So paano mo pakasya yon? Tapos pagdating ng pag-apply ka ng abono, pupunta ka sa DA para claim ng subsidy ng government ng fertilizer, wala ka naman makukuha dahil ang sabi wala daw budget. So ano ba talaga, Mr. President, ano ba talaga ang maasahan ng mga farmers sa iyo? Lahat lang ba talaga ng mga lumalabas sa bunganga mo ay hindi namin pwedeng pagkatiwalaan, hindi namin pwedeng panghawakan? So sana naman po kung ano yung mga ini-implement sa taas, sana makarating naman dito sa amin sa pinakababa. Na pagdating naman ng presyo ng palay, tingnan ang presyo ng palay ngayon, magkano? 8 pesos, 10 pesos. So paano kami mabubuhay niyan? Paano mabubuhay yung magsasaka? Yung presyo pa lang ng isang sakong urea is 1,650 na. Oh, saan namin kukunin yan? Paano kami mabubuhay pag ganyan? Isa na naman, bigyan nyo ng pansin yung mga katulad naming mga magsasaka na gusto namang na kami yung nagpo-provide ng pagkain ng bayan. Kami yung naghihirap para yung ating food security ay maging maayos. So paano maging maayos yung food security natin? Yung hindi nyo sinusuportahan yung mga local farmers natin dito sa Pilipinas, na kung tutuusin yung bansang Vietnam, dito lang yan sila nag-aral, dito lang sila natuto sa atin sa pagtanim ng palay, sa pagsasaka dito lang sa Pilipinas. Pero ngayon Pilipinas na yung umaangkat ng palay doon sa Vietnam dahil sa gobyernong corrupt, dahil walang matibay
at konkretong suporta sa mga katulad namin magsasaka. Isa na makarating ito no sa ating kinaukulan at bigyan nyo ng pansin ang mga magsasaka dahil kawawa kaming mga magsasaka. Kahit dito sa amin walang irrigation. So gagastos kami ng patubig namin galing sa ilog na ilang letrong diesel yung gagastusin namin para lang sa patubig. Yung mga makinarya na sinasabi niya makinarya, wala namang makinarya nakakarating sa amin. Wala kaming makinarya na ano rito na libreng makinarya from the government. Wala, yung association namin dito walang makinarya. Kahit isa wala. Irrigation wala. So sana sa regional office ng Region 6 dito sa Iloilo, bigyan nyo ng pansin yung mga magsasaka dito sa Pututan Iloilo. Yung association dito sa Pututan Iloilo, walang sa Bagakay, walang irrigation, walang tawag dito, walang mga makinarya. I hope na makarating ito sa inyong sa kinaukulan na bigyan nyo naman kami ng pansin dito sa Barangay Bagakay, Pututan, Iloilo, at makarating sana ito sa office of the governor natin na sana Gob ay bigyan nyo kami ng pansin, kaming mga magsasaka dito sa Barangay Bagakay, Pututan, Iloilo. Maraming salamat po and God bless.